Hello, magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. So, siguro maikli lang tong video, baka hindi ko na nga i-premiere to eh. Hindi kasi, kaninang umaga, may kumontak sa akin, na yung asawa niya daw na-stroke. Na-stroke daw yung asawa niya. Humihingi sa akin ng tulong. Sabihin ko na kung sino, si Balentong TV. Ito lang, maglalabas lang ako ng sama ng loob, mga kababayan ko. Maglalabas lang ako ng sama ng loob. Pero ako kasi wala akong maibibigay na tulong ngayon eh. Kasi ako, kagagaling ko rin lang naman sa tragedy. Marami kasi din ako nagastos dito sa bahay nung bumaha. Bumaha dito hanggang dito, hanggang dito ang baha. Kasi ito hindi na apektuhan yung mga laruan ko. Hanggang dito, hanggang dyan. So sumakatwid hanggang bewang yung baha namin. Lahat nalubog yung ref ko, pinaayos ko lahat yan. Yung washing machine nga, pinilit kong maiakyat eh. 'Di ba? Galing ako sa tragedy, hindi naman ako makabigay din ng tulong. Ito kinakatampo ko lang ito. Hindi ko naman kasi may mga kaibigan ako nasabihan nito. Sinasabi nila na hindi na karma 'yan. Hindi ito bakit nasabi na karma? Ito kasing sila Balentong TV noon. Ay supporter ito nila Donsky. At nila Kuya Red. Kung paano ako mura-murahin yan. Bobo daw ako. Bobo naninira daw ako. Yan ang madalas na naririnig ko. Hindi Balentong TV, wag kang mag-aano sa akin ha. Wag kang mag-aano sa akin, magagalit. Naglalabas lang ako ng sama ng loob. 'Di ba? Nung time na kinikriticize ko yung idol nyo, kung paano nyo ako pagsabihan na hindi nga kita kilala noon eh. Niraakan ko lang yung video mo kasi nagagalit ka sa akin pagka kino-content ko yung mga idol nyo. Lalo na yung asawa mo, di ba? Galit na galit. Ba't mo sinisiraan si Kuya? Hindi ka nakikialam ka. Gumaganon yung asawa mo, men eh. Tapos ngayon, di ba, parang sa akin lang, hindi karapatan ko magsalita to. Hindi naman ako natutuwa at nangyari sa inyo yan. Masama yun. Pero parang gusto ko lang sabihin, saan ka humuhugot ng kapal ng mukha mo? Na ako ang lapitan mo after na mga pinagsasabi nyo sa akin. Hinikayat mo pang idemanda ako eh. Ng mga peking idol mo eh, di ba? Hindi nakakasama lang ng loob, men. Di ba? Hinikayat mo pa sila na idemanda ako eh. Tapos, mga pinagsasabi mo sa akin, pag nire-reakan ko, kasi yun pala, peking ghost hunter ka rin. Tapos ito pa, maiintindihan sana kita na lalapit ka, hihingi ka ng tulong. Ako naman maawain akong tao eh. Alam naman ng mga nakakilala sa akin yan eh. Yan ang kahinaan ko, maawain akong tao. Pero the way ka manghingi ng tulong, parang may patago ka pa sa akin eh. Ako na nga yung pinagmumura nyo. Ako na nga yung pinagsasabihan nyo ng hindi maganda dati. Actually, oo, I admit nabalikan kita, nasabihan kong bobo ka rin. Kasi ikaw yung una nagsabi sa akin eh. Hindi ko naman kayo sasabihan bobo ko. Hindi ko nga kayo kilala eh. Bigla na lang kayo umusbong sa channel ko noon at kayo. Bumabanat-banat kayo sa akin. Then hinamon kita ng harapan noon. Medyo mabait ka sa akin noon eh, nung kausap kitang kaharapan eh. Ang masungit yung asawa mo. Tapos nung sinabi ko, sige magpaka-legit ka ha. Ako magi-sponsor ng EMF meter mo. Sabi kong ganon. After natin mag-usap ng live on air, ilalagay ko na lang sa link sa baba yung usapan namin. Mabait ka naman kausap ng live. After natin mag-usap ng live, tumira ka na naman uli. Naninira na naman uli ako.
Sasabihin mo na naman, nung binuking ko si Donsky dun sa ano, sasabihin, at least nag-i-enjoy kami. Gumaganon ka na naman. Di ba? Buisit ka na naman sa akin nun. Kaya hindi kita naiintindihan, men eh. Tapos ang kapal ng mukha mo na maghahanap ka ng tulong sa akin, na okay lang sana kung may pagpapakumbaba kang lalapit sa akin, men eh. Di ba? Nakakasama kasi ng loob. Okay lang sa akin na ano eh, Sir Bungo, pasensya na sa mga nasabi ko sa iyo dati. Pero yung the way ka na-stroke ang asawa ko, tulungan mo ko ngayon. Putang ina, akala mo naman, bakit hindi mo lapitan yung mga idol mo? Ako na mananawagan mismo dito, Sir Donsky, Kuya Red. Alam ko naman na hindi naman kayo masasamang tao. 'Di ba? Pero may supporter kayo na nanghihingi ng tulong kasi na-stroke yung asawa. Mga diehard supporters nyo to. Alisin muna natin yung pag-aaway-aaway natin. 'Di ba? Medyo masama lang kasi talaga loob ko. Pero tutulong din ako. Ang tulong na gagawin ko, mananawagan din ako dito sa mga nanonood sa akin. Kung gusto nyong tulungan, ibibigay ko sa inyo, i-PM nyo ako sa Bungo TV FB page, ibibigay ko sa inyo. Wala kayong bibigay na pera sa akin, ha? Wala kayong bibigay na pera sa akin. Ipo-forward ko lang sa inyo yung mismong account nung tutulungan nyo. 'Di ba? Yun lang may bibigay kong tulong. Wala din akong kung meron ako, sige, mag-aabot sana ako. Kaya hindi kita ma-replyan eh. Naghahalo kasi yung buwisit ko tsaka sa syempre, alam ko naman, alam mo yung nangyari sa'yo na sinugod mo yung asawa mo na yan, na walang-wala ka. Actually, nangyari na rin sa akin yung sa anak ko. Naiintindihan kita. Naiintindihan kita yung walang-wala, yung wala kang makuna na Naiintindihan kita dyan, men. Pinagdaanan ko din yan before. At ayoko na uling pagdaanan ulit yan. Sana wag naman po. 'Di ba? Hindi ko kinakatuwa na nangyari sa iyo yan, pero sana yan kasi hirap pag pag walang pinag-aralan yung hindi dumaan sa GMRC. 'Di ba? Tandaan nyo, ang daming nagmumura-mura sa akin before. Then, biglang bumait na sa akin. Wala naman ako magagawa kundi ibalik din sa inyo yung kabaitan na binigay nyo sa akin. 'Di ba? Ako ay tao lamang. Pero dito sa scenario na to, men, nakakabastos kasi. Na parang, yung asawa ko na stroke, tulungan mo ko. Bakit hindi mo ba magawa kila Kuya Red yan? Or baka siguro natulungan na nila Kuya Red to na hindi siguro sapat, Pero men, ikaw yung nasa ikaw yung nangangailangan ng tulong eh. Medyo pumino-pino ka sana ng mo. Kasi hindi maganda yung paghihiwalay natin, men eh. Yung mga pinagsasabi mo sa akin. Akala ko kasi nung nagharap tayong dalawa, Sir Balentong, nung sa live, akala ko ayos na tayo nun eh. Pero after nun, mga pinagsasabi mo sa akin, bobo, gumagano-gano ka pa sa akin eh. Tapos ngayon, parang wala lang, lalapitan mo ako na Pero huwag kang mag-alala, sige, gagawan ako ng paraan. Kung may makukunan ako, 'Di ba? Hindi ako nangangako na mabibigyan kita ng tulong. Gusto ko lang ipaunawa dito sa akin. Dito sa wala naman akong pakialam kung naging magkaaway tayo before or kung kailangan mo ng tulong at meron ako, bibigyan kita. Pero kailangan makiusap ka sa akin na maayos. Gusto kong ramdamin kung na yung nakikiusap ka naman hindi dahil nagpapaka-Diyos ako sa harap mo, 'di ba? Pero yung ayusin mo sana yung paghingi mo ng tulong sa akin. Huwag mo kung parang ako pa yung may kasalanan sa iyo, men. 'Di ba? Kaya hindi ko rin maintindihan yung mga tao din minsan eh. Pero ito yung mga gustong tumulong diyan, yung mga gusto pong tumulong diyan. 'Di ba?
Hindi, sige na nga. Ah, papakita ko na nga dito yung profile. Kasi ayoko talagang buksan itong ano eh. Itong message. Nabubwisit ako. Hindi ko mapili. Baka mamaya masagot kita ng hindi maganda talaga eh. Ang pangalan niya, Lori Yagami. Lori Yagami. Dito nyo siya punta. Si Balentong TV to. Yung mga nakakaalala kay Balentong TV. Ipopost ko dito, no? Ang dami palang Lori Yagami, men. Hindi, dito. Nag-comment to sa akin, eh. Daming Lori Yagami. Hindi ko alam kung sinong Lori Yagami to nandito. Yan, oh. Nagko-comment ka pa sa... Ito to si Lori Yagami. 4-5. Ito siya, men. Kung gusto nyong tumulong, mga kababayan ko, ako naman ay kumakatok sa isip nyo, no? Yung asawa niya, ina-stroke, batang-bata pa yung asawa mo, men, no? Diba? Batang-bata pa yung asawa mo. Ay, yung baby, hindi ko naman po intention na ipakita. Diba? Dito nyo siya kontakin. Ito si Balentong TV. Kawawa yung anak mo, men. Ito siya. Medyo iba ang ugali nito eh. Pero ako set aside muna natin yung problema natin. Donski, supporter nyo to. Supporter nyo to, na-stroke daw yung asawa niya. May picture nga dito na na nasa ospital yung asawa niya eh. 'Di ba? Tulungan nyo naman ito. Hindi biro yung mga ginawa niya para sa inyo, para pagtanggol kayo sa akin. Kuya Red Donski. Kung sino nakakapanood dito na ito yung Lori Yagami, ito yung profile picture ni Lori Yagami, 4-5. No? Kung sino nakakapanood, Donski, ito t-shirt mo Donski, Donski. Kung sino sa inyo, tulungan niyo itong supporter niyo. Ako, ang magagawa ko lang tulong ipanawagan. Kayo naman kung meron kayong kontakin nyo ito, tong FB na to. Wala kayong papadalang pera sa akin kontakin nyo ako. Na-stroke itong supporter nila, Donski at Kuya Red. Diba? Next topic naman, no? Ito naman, may nag-message daw kay Sir Shaman Tope. Paano ko ba papakita yung message? Ako naman, bakit idadamay niyo si Sir Shaman Tope sa problem? Sila Sir Shaman Tope, ghost hunter din lang. Sila Sir Lance, ghost hunter din lang. Tumimbang lang sila kung saan sila sasama or kung ano yung prinsipyo na meron sila. Diba? Hindi, kasi may nag-PM daw kay Sir Shaman Tope. Wait lang paano ba Ito sabi kay Sir Shaman Tope. Saan na ba yan? Dito nga babasahin ko May tinutukoy daw, hindi naman sinabi. Hindi naman sinabi kung kung sino, Sabi gano'n ni Sir Shaman Tope. Sir Shaman Tope, nilabas ko na to para kahit pa paano maintindihan ng tao. Sabi gano'n, may tumawag sa akin sa Messenger, kahit magsama-sama pa daw tayo, hindi daw natin kayang pabagsakin mga idol nila.
Sabi ko, wala naman kaming balak pabagsakin sila. Minumulat lang namin sa katotohanan yung mga sponsors para hindi maloko. So, dapat daw ang sisihin yung mga sponsors. Hindi daw. Tingnan mo mentality, mga bobo talaga itong, kung sino man to, I'm so sure ito ay nakasama din ni Sir Shaman Topit. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. At some point, nakasama din ni Sir Shaman Topit to na peke. Diba? Habing gano'n, kahit daw magsama-sama pa daw, hindi daw natin kayang pabagsakin mga idol nila. Mga idol? Sino mga idol? Sabi ko, wala naman kami balak pabagsakin. Wala naman talagang balak. Sinong balak? Di sana kung balak pabagsakin yan. Alam nyo, sa totoo lang, may alam ako na mas ikakasira ng mga yan. Sa totoo lang. Kaya lang sa akin, nililimitahan ko yung sarili ko na ang personal na problema ay personal. Kasi wala namang perpektong tao eh. Kahit ako may kabulukan din ako sa buhay eh. Diba? Wala namang perpektong tao eh. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung video. Pag halimbawa ganito, manonood kayo ng Tulfo. Di ba may natulfo doon? Alam natin, di ba, pagka may kinakastigo doon sa si Tulfo na may maling ginawa, no? May maling ginawa. Tapos, ikaw nakaka-feel ka ng satisfaction doon na naitama yung mali. So, dahil naitama yung mali, sasabihin mo pa doon na ikaw Tulfo, hindi ka naman perfecto eh. Di ba, men? Lahat tayo makasalanan. However, may pinag-uusapan kasi tayong isang topic eh. At yung topic na yun, interest ng karamihan yun eh. Diba? Halimbawa ako ang isa sa kasalanan na gawa ko, halimbawa lang pero hindi ko nagawa, nasagot ko na yung nanay ko, oo, nasagot ko na. Nasigawan ko na rin ang nanay ko. I admit dahil sa sobrang galit ko nga, pinagsisisihan ko naman na yun. At nag-sorry na, okay na kami ng nanay. Happy birthday, mami! Birthday ng mami ko ngayon eh. August 15. Diba? Okay naman na kami ng nanay ko. Yan, may konting tampuhan, Hindi maganda yun nagawa ko sa nanay ko. Pero halimbawa, nasampal ko ang nanay ko, halimbawa, na hindi ko naman nagawa kahit kailan. Diba? Hindi ako perfecto, karumal-dumal yun eh. Pero halimbawa, nagkikriticize ako doon sa peking video. Kahit pa sabihin mo, ikaw mo, perfecto ka ba? Napaka-perfecto mo naman. Ikaw nga, sinampal mo yung nanay mo eh. Kahit pa na-expose mo na sinampal ko yung nanay ko. Diba? Hindi pa rin kasi natin pwedeng, pwede nating ipangbala yon na para maklear yung name ng idol mo sa pamimeke ng video niya. Still peke pa rin yung video mo. Naiintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Hindi naman natin pinag-uusapan dito yung pagiging perfecto eh. Kahit ba naman nakapatay ako ng tao eh. Kahit ba naman na nang-rape ako ng 10 babae eh. Hindi pa rin maitatanggi na pag sinabi kong peke yung video ng idol nyo, peke pa rin. Walang kinalaman doon yung mga kasalanan ko. Wala rin kinalaman doon yung pagiging kasalanan mo. Kung ganyan din ang laban, pag nalaman nyo ang sikreto ng idol nyo, baka mamaya kayo na mismo ang umalis dyan. Hindi ako nagtitreat, ha? Pero I'm so sure, kahit sabihin ko yun, hindi naman kayo maniniwala. Sabi nyo, paninira pa rin eh. Pero wala akong pakialam doon. Yung mga personal na yan, si Donsky, yung mga personal na niyan, wala akong pakialam doon. Ang ko lang, kahit nga yung Team Gcash eh. Kahit nga mismo yung Team Gcash eh. May mga personal na problema din. Wala rin naman akong pakialam doon eh. Ang sa akin lang yung yung pamimihiki nyo ng video. Di ba, men? Yung sinabi kay Sir Shaman, may tumawag sa akin na messenger kahit daw magsama sa hindi daw natin kayang pabagsakin mga idol nila. Sabi ko, wala naman talagang balak pabagsakin. Diba?
Ang daming way para pabagsakin yung mga yan, sa totoo lang. Maraming way talaga. Di ba? Nung nagbago nga ng content niya si Donsky yung nag-tour guide, napuri ko pa yan eh. Napuri ko pa yung ano niyan eh, yung dahil pinapasyal tayo doon sa magandang tanawin sa Mindanao. Di ba? Hindi naman dahil gustong patigilin mo yan eh. Minumulat lang namin sa katotohanan yung mga sponsors. May intindihan nyo to, sa linggo, may special content ako tungkol dyan. Sa linggo, may intindihan yung ibig ko sabihin. Diba? So, tapos ang sagot daw sa kanya, dapat daw asisihin yung mga sponsors, hindi daw yung idol nila. Gago! Kaya nga nag-sponsor yung mga yan dahil sa ginagawa ng idol mo. Ba't mo sisisihin yung mga sponsors? Nabudol sila. Ganyan na mentality ng mga bobo eh. Sisisihin yung biktima. Bakit sila nagpaloko? Diba? So, ibig sabihin, ang parusahan natin yung mga nabiktima. At yung mga manloloko na yan, ay hayaan lang nating manloko na manloko. Kasi sisisihin naman natin yung biktima. Bakit sila nagpaloko? Yun lang yung dahilan ng mga bobo eh. Yung bakit daw nagpaloko. Sa totoo lang, kung gagamitin nyo yung kukote nyo, mga bobo, kung gagamitin nyo yung kukote nyo, hindi naman hindi naman alam ng sponsors na niloloko sila eh. Diba? Hindi nag-a-apply yung bakit ka nagpaloko. Diba? Ang mga nagpapaloko, yung alam mo na yung totoo, diba? Katulad yung mga putang ina nyo na tanggol ng tanggol, alam nyo na yung totoo na peke ang ginagawa niyan, diba? Pinagtatanggol nyo pa rin. Nagbabago nga yung nyo eh. Yung paninindigan nyo eh. Nung una nilalaban nyo na totoo. Nung nabigyan ng example or ng ebidensya na hindi totoo, sasabihin nyo, ano ngayon? At least nag-e-enjoy kami. O di ba tanga? Kayo yung nagpapaloko eh. Hindi itong nabibiktima na to. Dahil kung alam ng mga nabibiktima na to, ng mga sponsors na niloloko sila, hindi magbibigay ng pera yan. Hindi nila alam na niloloko sila. Sino ba ang bobong tao ang alam na niloloko sila na magbibigay sila ng pera? Kayo mga nagtatanggol siguro, ganun kayo. Talagang tanga kayo nun. Pero yung mga tao na na nagbigay ng pera, tapos nalaman nilang fake, nagalit sila, paano naging kasalanan nila yon? 'Di ba? Kaya nga sila nagalit dahil hindi nila alam nung time na nagbibigay sila na peke yung sinusuportahan nila. Naiintindihan nyo na, mga kababayan ko? Kaya kung akong tatanungin nyo, kayo mga supporter ang bobo eh. Diba? Yan ang pinag-awayan namin dalawa ni Roel Lopez TV. Ba't ko daw sisisihin yung mga supporter? Talaga naman kayo mga bobo eh. Alam nyo ng peke, di ba? Alam nyo namang may naluloko? Pinagtatanggol nyo pa. Hindi ba kabobohan yon? Tapos sasamaan loob nyo? Di ba? Tapos sasabihin, alam na namin na fake. Importante nag-enjoy. Alam naman na namin na fake para lang kami nanonood ng pelikula eh. Ganyan din ba ang nararamdaman nung nagbibigay ng pera? Kayo ginagawa nyo naman tanga ang sarili nyo. Kaya kayo nag-subscribe dyan dahil alam nyo na peke ang ginagawa. Ay, hindi nyo alam na peke ang ginagawa eh. Sa tingin nyo ba magsusubscribe kayo dyan kung alam nyo peke yan? Hindi. Dumating lang yung time na napamahal na kasi kayo dyan. Kaya mas pinili nyo na lang panindigan yung pagsuporta nyo. Pero hindi nyo tanggapin sa sarili nyo na naloko kayo. Na fake yung pinapanood nyo. Nag-i-enjoy kami kahit fake. Ulul! Mag-i-enjoy ka ba sa isang bagay na alam mo ng peke na? Wala namang suspension of disbelief dun eh. Nag-enjoy kayo dyan dahil akala nyo totoo. Ibang-iba yan sa pelikula. Yung pelikula kasi bago mo ipalabas yon, handa yung sarili mo nun eh. Na ito ay ginawang pelikula. Kaya pag pinanood mo dun, may suspension of disbelief na tinatawag. Kasi bago man ipalabas yung pelikula, alam mo yun ay pinagbidahan ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Diba? Hindi ko na naabutan yun ha, pero
Yun kasi magandang example para doon sa mga nanay na na nagsusuporta diyan. Alam mo na kasi na artista yung papanoorin mo eh. So pag pinanood mo doon at nadala ka doon sa drama nila, alam mo na ang pinapanood mo yung pelikula. Pero ito kasi, 'di ba? Wala naman deklarasyon ito eh. Nung pinanood niyo yan, alam niyo na totoo yung ginagawa ng idol nyo. Tapos nung na-booking, sasabihin, alam na namin totoo, kagaguhan. Napaka-dry nga ng acting niyan. Man yung ikukumpara sa pelikula niyan. Oh my God, oh my God, oh my God. Lul. Di ba? Yung sa ginawa kasi ng mga idol nyo, binaboy nyo kasi yung ghost hunting community. Yun kasi ang nagiging problem. Yung mga totoong enthusiastic dito sa larangan na to, nawawala na ang bisa. Hindi naman talaga ghost hunter yung mga yan eh. Kahit si Donsky, harap-harapan ko sabi, wala namang alam sa pag-ghost hunting yan eh. Sa totoo lang. Alam yung proof? Nakasama nila Sir Shaman Tope yan. At ni Sarlan sa Bilya Epipanya, yung mga gadget na ginagawa, hindi niya maipaliwanag kung paano i-operate. Tapos sasabihin niya, pangarap niya daw magkaroon ng ganon. Di ba, ginagago kayo? Sabi ni Donsky pangarap kong magkaroon ito eh. Pero nung ipapadescribe niya, hindi niya masabi kung paano gumagana. Kahit ako din naman eh. Pangarap ko magkaroon ng Ferrari na kotse eh. Pero kung halimbawa, kung may Ferrari sa harap ko, kaya kong i-discuss kung saang bansa galing ang Ferrari, 'di ba? Anong klaseng makina ang meron sa Ferrari? Dahil yun ay paborito kong kotse eh, na pinapangarap ko eh. Pero nung si Donsky, pangarap niya daw magkaroon ng REM-pad. Hindi niya ma-discuss kung paano gumagana ang REM-pad. O di ba ginagago kayo? Yung definition na nga lang ng multo na silo, hindi niya alam eh. Di ba? Paano may alam yan? Paano naging legitimate na ito? Ang kapal pa ng mukha! Team Donsky, Gash TV, tapos nakalagay, Ghost Hunters Philippines pa, tapos sasabihin nyo, alam nyong peke? Magdadamit kayo ng ganito, Ghost Hunters Philippines, wala naman nakalagay dito na na Ghost Hunters Philippines for entertainment eh. Ayan Ghost Hunters Philippines Community. Parang sinasabi nyo talaga na Ghost Hunter yung idol nyo. Tapos sasabihin nyo sa akin, alam na namin peke. Importante, nag-i-enjoy kami. Gago! Napakatanga nyo talaga. Tapos ikwento sa akin ni Sir Shaman, pati siya daw, nagiging hesitant siyang tumanggap ng pera sa sponsors. Kasi nga, sa pang-aabuso ng mga peking ghost hunter. Pero diniscuss ko naman kay Sir Shaman eh. Kahit saan naman, yung pagtanggap ng tulong sa mga sponsors kasi, ilang beses ko na sinabi dito na, hindi naman masama yon. Hindi naman masama yon. Granting na yung may usapan kayo ng sponsors na susundin mo yung gusto niya. Ngayon, kung hindi mo masunod yung gusto ng sponsor, huwag mong tanggapin yung pera. Halimbawa, ganito, sinabi ng sponsor, bibigyan kita ng pera, puntahan mo itong lugar na to. Hindi ka makapunta doon sa lugar na yon. Huwag mong tanggapin yung pera. Huwag mo lulukohin yung sponsor. 'Di ba? Tsaka yung halimbawa, mag-ghost hunting ka na pang-explore namin. Huwag yung pepekein yung evidence nyo. Niluloko nyo yung sponsor nyo nun eh. Diba? At kayo mga sponsor, sinasabi ko sa inyo,
manghingi kayo na resibo. Manghingi kayo na resibo. Para sa inyo din yun. Diba? Dumarating kasi sa point na may mga lehitimong ghost hunter na talagang yung time na naiinggit, ganito kasi yun yung inggit kasi na nararamdaman, hindi para pabagsakin itong mga peke na to eh. Kasi alam niyo yung inggit na nararamdaman ng mga legitimate na ghost hunters. Yung may mga, yung bang feeling na dapat kami na lang ang nabigyan nyo ng, ako kaya kong bumili ng nakita nyo naman yung camera ko, di ba, 360, tsaka in dalawang DJI. Di ba? Nag-invest talaga ako ng gamit dyan. Pero may mga ghost hunters kasi na gusto kasi nila na, alam mo yon, may inggit kasi na na putang ina kung sa akin lang yung ganong uri ng camera. 'Di ba? Kung sa akin lang yung ganong uri ng camera, magiging maganda sana ang vlog ko at quality yung maibibigay ko. May mga ganon na na ghost hunters. 'Di ba? Lalo na sa yung mga bandang Luzon. Sino pa ba mga ghost hunters na kilala ko na ganyan? Nafi-feel ko, 'di ba? Yun ang nararamdaman nila. Na kayong mga sponsors kayo na to, na sila dapat yung tinutulungan nyo. Actually, dapat kilalanin nyo muna bago kayo tumulong Yung mga tao. Mahina dyan siguro mga 6 months. Obserbahan nyo yung galawan ng tutulungan nyo. Inuulit ko hindi masama po ang mag-sponsor or tumanggap ng sponsorship. Kahit di naman sa lehitimong entertainment industry nangyayari ang sponsorship na yan. Pero dapat wag nyo talaga lulukuhin yung sponsor nyo. Diba? Diba? Tingnan nyo sila, Boss Smokey. Need ng bagong camera. Di ba? Need ng ng pambili ng camera. Hindi, sinasabi ko lang mga kababayan ko na kung itong mga taong to yung tutulungan nyo, di ba? Mami-make sure nyo naman na nasulit yung itutulong nyo sa kanila. Ninasa nyo pa rin naman yan Lalo na sila Sir Shaman. Nakasama ko si Sir Shaman Maraming kumi-question sa sa ability ni Sir Shaman. Nababasa ko doon sa comment. Pero may intindihan nyo din. Kasi yung may time doon na yung Shadow Man nagpakita doon sa sabi, may nagtanong nung isa sabing ganon. 'Di ba shaman siya? Bakit May intindihan nyo rin yun pagka napanood nyo ng buo yung video. Kasi hindi naman buo yung video na panood nyo yung paglitaw. Maraming proseso po kasi nangyari doon Actually, separate topic yun yung paglitaw nung Shadow Man na yun. Doon sa mismong investigation. Kasi gusto namin maging special yung part na yun. Mahaba yun. Yung napanood nyo lang doon sa ay hindi pa yun yung kabuuan. Doon sa trailer. Kaya 2 trailer ang nilabas ko. Unang-una, doon sa investigation at pangalawa doon sa Shadow Man na nakita namin. Para naman ma-satisfy kayo, may in-depth analysis pa yon. So mga kababayan, okay na tayo? Kaya sana mga men huwag kayo mag-iisip na pinabagsak. Bakit yung hindi ba kayo nagtataka doon sa mga idol nyo? Hinahayaan na lang nila yung sarili nilang bumagsak. Hindi sila lumaban. Bakit hindi makapaglaban yan? At ba't lagi ang binabala ng mga yan? Sa amin na sumagot. Hindi yung mga mismong idol nyo. Kapag kayo ba ay nademanda sa kakasagot or napahamak sa kakasagot nyo sa amin, matutulungan ba kayo ng idol nyo? Meron ang isang may isang bugok nga na na panay sa akin ng death threat
padalasan ng death threat eh. Nung sinabi ko na papa-NBI ko, biglang tumigil eh. Na-realize niya, hindi siya matutulungan ng idol niya. Willing ba kayo na i-take your risk na yon para sa mga idol niyo, mga men? Diba? So mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.